po, handa na po natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos at ito po ay dadalhin ng ating kapatid na napakasipag. Ang ating kapatid na ito po ay talagang magandang kapatid, maganda kumantang kapatid, tumutugtog na kapatid, kapatid na talagang matyaga mag-Bible study sa mga sinasel niya. At isang kapatid na matyagang nag-aalaga ng mga kabataan. Kaya kilala siya ng mga kabataan. Let us all welcome ang ating Ate Angelou. Amen. Hallelujah. Isang magandang hapon po sa ating lahat. Amen. God is so good. And all the time. Amen. Lang po, ayusin ko lang po ito. Okay. So, ayun po, no, nagdaan po ang Holy Week po sa atin and nabigyan po tayo ng pagkakataon na makanood last Thursday ng Passion of the Christ. And nabigyan din po kami ng pagkakataon na makapunta ng Pampanga at nagnilay-nilay po kami doon, nagplano and ayun po, dumaan po ang Holy Week na ninilay-nilay natin ang ginawa ni Jesus para sa atin sa krus ng Kalbaryo. Amen? Tayo po iniligtas ng Panginoon pero hindi po yan nagtatapos lang doon. Okay? Kaya dahil may maganda pong plano, calling, purpose sa atin ng Lord. Amen? So, pwede po ba tayong tumayo lahat? Amen? So, basahin po natin ang John chapter 15 verse 16. Amen? Sabay-sabay po tayo. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, anuman ang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Hallelujah, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, aking Ama, salamat po sa araw na ito. Malaya kang kumilos, magpahayag. We welcome you, Holy Spirit. Salamat, Lord, buksan mong aming mga puso, Panginoon. Nagpapakumbaba kami sa iyong mapaanan, Panginoon. Handa kaming makinig ng iyong salita. Itanim mo, Ama, sa aming puso, Panginoon, ang pundasyon ng iyong salita na si Jesus, Lord. Salamat, Panginoon. Pinagtagumpay mo ang bawat isa sa aming naririto, Panginoon. Walang lalabas ng bulwagang ito na hindi mo pinagpala at kinausap, Ama. Salamat, Lord. We give you all the highest praise, glory, and honor, Father, in Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Amen. So, ngayong hapon po, ito po yung title natin. Called Not to be Cold. Amen. Naunawaan po ba natin yung title natin? Called Not to be Cold. So, tinawag tayo ng Lord hindi para maging malamig o manlamig. Amen? At yung sinasabi ko nga po kanina na namatay si Jesus para sa atin, pero hindi yun nagtatapos sa tinanggap natin siya as Lord and Savior. Dahil meron pong calling na ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen? Amen. So, pakitignan niyo yung katabi mo, baka tulog na yan. Dahil malamig eh. Hallelujah. Gising pa po ba? Amen. Dilat daw, may narinig ako doon. So, sabi po sa John 15:16, ayan, balikan po natin ito. Ito po yung vision na nilalakaran ng ating church. Amen. Alam po ba natin yon? Amen. So, konti lang yung nag-amen. So, alam po ba natin na iyan ang vision na nilalakaran ng ating church? Amen. At makikita po natin dito na we are deeply loved by God and we are special in His sight. Alam niyo po na special tayo sa paningin ng Lord? Kasi ang sabi po dito, pinili niya tayo. Imaginein natin, kahit na hindi tayo kapili-pili, pero pinili tayo ng Diyos. Hindi lang basta tao ang pumili sa atin, Diyos ang pumili sa atin. Para ano daw po? Para humayo, magbunga, at manatili ang bunga. At hindi lang tayo basta pinapahayo ng Lord, meron siyang promise sa dulo. Ang sabi dito, sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay ibibigay sa inyo. Amen? Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. And nakakalungkot lang po, kasi yung iba nahihirapan pong lakaran yung pagkatawag sa atin ng Lord dito sa John 15:16 kasi minsan may pag-aalinlangan o takot. Amen. Meron minsan may takot eh. Maaring ito po example.
takot magsalita. Kasi minsan iniisip natin na baka kung anong masabi ko dyan, baka mawalan ako ng baka wala akong masabi kay ate, kay kuya, baka mapahiya lang ako. O kaya naman, takot na mapagtawanan, especially yung mga dati nating nakasama o yung mga dati nating kakilala na wala pa tayo sa Lord, nung nalaman natin o nakilala natin ng Lord, na nabago tayo ng Lord, ngayon natatakot ka mapagtawanan. Dahil baka sabihin, ano ba to? May lagnat ka ba? Okay ka lang ba? Minsan may ganun po eh. And then, meron pa po, minsan, takot tayong masabihan na, ayan na si Banal, ayan na si Hallelujah, praise the Lord, padating na siya, mag-ready na kayo, mag-share na yan. Minsan may ganun po. And sometimes, meron naman po na, kaya hindi nalalakaran ang calling na binigay ng Panginoon dahil po, natatakot na mapabayaan ng pamilya or natatakot na hindi makapag-provide ng maayos. Amen? Andyan pa po ba tayo? May tanong po ako, normal po ba ang matakot? Amen. Sino bang hindi nakakaramdam o nakakaranas ng takot, di ba? Pero pinakita po sa akin ng Lord dito, may mga examples po tayo na katulad ko, katulad nyo, tayong mga tao, ginamit ng Lord kahit na nakaramdam sila ng takot. So, may nakakakilala po ba sa Kanya? Sino yun? Ang galing nun na. Praise the Lord. Amen. So, siya po si Moses. So, si Moses po, nakaramdam siya ng takot nung nalaman niyang gusto siyang gamitin ng Lord para pangunahan ng mga Israelita na makalabas sa Egypt. And kahit na inassured na siya ng Panginoon, natatakot pa rin siya. Ate Angel, paano mo nasabing natatakot siya? Pag binasa po natin ang kwento ni Moses, meron po tayong mababasa doon na sabi niya, paano kung di sila maniwala sa akin? Sinabi ni Moses yon. So natatakot siyang ma-reject. Amen? And then meron pa po, ang sabi po ni Moses, hindi po ako magaling magsalita eh. Nabubulol po ako or nauutal ako. So isa rin po yun, natatakot siya. And then meron din pong mababasa kayo na sinabi niya, iba na lang po yung utusan nyo. Sinabi niya po yun kay Lord, kahit ina-assure na siya ng Panginoon. Kaya si Lord po, binigay din po si Aaron na makakasama niya as a spokesperson. Okay? Siya po yung naging spokesperson. Huwag po tayong antukin. Kinukwento ko po yung nangyari. Okay? So, ngayon po, yung time na yon, kahit na natatakot si Moses, mabuti pa rin ng Lord. Ginamit pa rin siya ng Lord para pangunahan ng mga Israelita sa paglabas ng Egypt. At hindi po tayo natatapos dyan. Meron pa pong isa. Sino pong nakakakilala sa kanya? Wow, ang husay ni Grace. Plus points. Hindi, biro lang. So, siya po si Queen Esther. Okay? So, si Esther naman po, ang kwento naman po niya, siya po ay isang batang ulila na Hudyo. So, meron po siyang pinsan na si... Ay, parang hindi tayo nagbabasa, nahuhuli tayo ngayon. Sino po yung pinsan ni Esther? Si Mordecai, okay? And then, si Haring Xerxes po, nung naghahanap siya ng magiging reyna niya, napili po si Esther. O, di ba? And then, eto na, dito na uminit yung kwento. Okay, makinig po tayo. Uminit yung kwento niya dahil doon sa isang opisyal, yung mataas na opisyal ng hari, na si Haman. Okay, so wala dito. May nagbabasa po ba? Hindi, biro lang. So, si Haman. Kasi si Haman po, iginagalang po siya eh. Kapag dumadaan siya, lumuluhod, ginagalang siya. Ngayon, napansin ni Haman, yung pinsan ni Esther na si Mordecai na, ba't hindi nagbibigay galang sa akin? Ito kadadadaan ako, wala siyang pake. Napansin ni Haman yun. At sa sobrang yabang ni Haman, at dahil nga nagalit siya, ngayon nilinlang niya yung hari. Nilinlang niya yung hari na pumirma sa isang utos na alin po, nalipulin ang lahat ng Hudyo. Imagine niyo si Mordecai na Hudyo, siya lang yung hindi gumagalang, pero grabe yung nagagawa ng isang galit sa isang tao. Ang gusto niya mangyari, lahat ng Hudyo patayin na. Nakikita po ba natin yon? Ngayon po, syempre po, nakarating ang news kay Queen Esther. Okay? So, pakitingin nyo katabi nyo, baka tulog na. Gising pa po ba? Diba? Amen. So, nakarating kay Queen Esther yung balita at naniniwala ako na nakaramdam ng takot si Queen Esther. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi ka basta pwedeng humarap sa hari nang hindi ka pinapatawag. Mamamatay ka talaga, papapatay ka talaga. Hindi ka pwedeng sumulpot doon ng basta-basta
nang hindi ka pinapatawag ng hari. Pero mabuti ang Lord dahil ginamit niya si Mordecai para gisingin si Esther. Hallelujah. At makikita po natin yan dyan. Basahin po natin Esther chapter 4 verse 14. Kapag ipinagwalang bahala mo ang pangyayaring ito, tiyak na may magliligtas din sa mga Hudyo. Ngunit, malilipol ka at ang iyong angkan. Anong malay mo? Baka nga napunta ka riyan para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon. So si Esther po, naging reyna siya para hindi lang maging design sa kaharian ni Haring Xerxes. Naging reyna siya kasi may pinagagawa ang Diyos sa kanya. May magandang plano, may magandang calling at purpose na gusto na ipagawa ng Diyos sa kanya. Kaya tignan mo yung katabi mo, may calling yan. Amen? Parang ayaw tignan yung katabi, parang sabi, hindi. Tignan mo yung katabi mo, may calling yan. May plano ang Diyos para dyan. Hallelujah. Diba? Nung nagising po si Reyna Esther na sinabi niya na po dito na, o sige, tipunin mo lahat ng Hudyo rito sa Susa at ipag-ayuno ninyo ako. Huwag kayong kakain o iinom sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Mag-aayuno rin kami ng aking mga katulong na babae. Pagkatapos, pupunta ako sa hari kahit ito'y labag sa batas. At kung dapat akong mamatay, ako nga ay mamamatay. So nung nagising si Esther, ayan na ang sabi niya, o sige, mag-ayuno tayo. Pinabayaan po ba sila ng Lord? Hindi, di ba? Kasi kasama niya ang Diyos. Hindi siya pinabayaan ng Lord. Lumakas pa yung loob niya, o sige, patay na kung patay, harap ako sa hari. Kahit hindi siya pinapatawag. Tandaan po natin na yung takot, wag nating hayaan na yan ang mag-control sa atin. Na yan ang mag-drive sa atin na sumunod sa pinagagawa ng Panginoon. Huwag nating hayaan yon. Tandaan natin si Esther, sumunod siya. Esther walked in obedience. And nakita natin na nung sumunod si Esther, talagang sinamahan siya ng Panginoon. In fact, si Esther po ay ginamit ni Lord para i-save lahat ng Jews, yung lahat na dapat papatayin. Hallelujah, di ba? Mabuti po ang Panginoon. Kaya huwag tayong matakot because God chose us. Hallelujah. Amen. Parang ang hina. God chose us. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tandaan po natin na tapat ang Diyos na tumawag sa atin. Kasama natin ang Diyos. Dahil ang sabi po dito sa Isaiah 41 verse 10, ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan. Iingatan at ililigtas. Tapat po ang Diyos na tumawag sa atin. Kung ano yung sinabi niya, ginagawa niya. Hindi po sinungaling ang Diyos sa pinaglilingkuran natin. Amen? Hallelujah. Kaya tandaan po natin, no? Pinili tayo ng Diyos, hindi para iwanan, kundi para samahan. At tinawag tayo ng Diyos para sa katagumpayan, hindi para maging talunan. Sabihin mo sa kapatid mo, panalo ka na. Amen. Dahil ang sabi po sa salita ng Diyos, ang Lord nangunguna sa atin sa parada ng tagumpay. At matagal na siyang nagtagumpay. Matagal na siyang nagtagumpay sa krus ng Kalbaryo. Matagal nang natalo ni Lord si Satan. Hallelujah. Wala na siyang kapangyarihan sa atin. Kaya yung nararamdaman nating takot o pag-aalinlangan, isuko natin sa Lord yan. Papalitan niya yan ng kagalakan, ng kapahingahan, ng love, peace, and joy. Hallelujah. Ganun po kabuti ang Lord natin. Kaya anong dapat natin gawin? Let's do His will and let's be obedient. Hallelujah. Tandaan natin na may calling ang Lord sa atin. Hindi tayo palamuti dito sa church. Hello. Hindi tayo nasasabihin natin, okay na ako, attender lang ako. Hindi po. May pagkatawag ang Diyos sa atin. May pinagagawa ang Diyos sa atin. Hallelujah. Hindi po tayo taga-butas ng bangko. Kakaupo mo dyan, butas na yung bangko mo. Hindi, may pinagagawa ang Lord sa atin. We are called not to be cold. We are called to be bold. Hallelujah. Anong to be bold, ate, saan? To boldly share and preach the gospel. Yung mga buhay natin ngayon, kung paano tayo nakakilala, kung paano tayo binago at patuloy na binabago ng Diyos, isang buhay na patotoo yan. Kailangan marinig, malaman ng lahat ang gospel. Hallelujah. At yung patotoo mo sa buhay mo, kung paano kumilos ang Diyos sa buhay mo. Huwag nating isipin na bago lang ako, hindi ko pa kaya yan. Hello?
Huwag natin isipin na sila lang yan. Sila ti Cynthia Rojas lang yan. Sila lang mag-share. Sila leaders eh. Sila pastor lang yan. Kasi pastor siya. Siya lang mag-share. Hindi ko ano yan. Baka mamaya kung anong masabi ko. Hindi po ganun. Lahat tayo tinawag ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Huwag nating pakinggan kung ano yung sinasabing negativity ng dyablo sa atin, sa buhay natin na hindi mo kaya yan. Sige, kapag nagsalita ka dyan, mamaya kung ano pang masabi mo. Baka imbis na word of God yan, chismis ang masabi mo. Diba? Huwag nating paniwalaan ang sinasabi ng dyablo. O kaya naman pag sinasabi na, hindi ka na magbabago, adik ka na talaga. Hindi po. Nothing is impossible to our God. O kapag sinabi sa'yo ng dyablo na, mananatili kang mahirap, nabuhay kang mahirap, mamamatay kang mahirap, hindi po totoo yan. Ang yaman natin ay kay Jesus. Kapag nasa atin si Jesus, we have everything. Amen? Hallelujah. Kaya, eto po, sa John 8:44, ayan po, basahin natin yung naka-highlight na lang po sa baba. Ang sabi dyan, at siya ang ama ng kasinungalingan. Amen? Ang dyablo po ay ama ng kasinungalingan. Huwag natin siyang paniwalaan. Tignan mo yung katabi mo. Hindi dyablo yan. Kapatid mo sa Panginoon yan, ha? Huwag ganon, okay? Hallelujah. Ngayon po, tayong mga nakakilala sa Panginoon, at may calling na pinagagawa ang Lord sa atin, ito po ang nais ng Diyos. Sa Matthew 28, verses 18 to 20, ang sabi po dito, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng mundo. So ano ikakatakot natin? Ang sabi doon sa dulo, kasama natin si Lord hanggang sa katapusan ng mundo. Hello? Hallelujah! Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah! At dito po natin makikita, yung John 15:16, is talagang pinapagawa ni Lord, anak, humayo ka. Bautismuhan mo sila sa pangalan Ama, sa Anak. Kasi bakit? Hindi po tayo niligtas ng Diyos para wala lang. Hindi po ganon. Iniligtas tayo ng Diyos, una dahil mahal niya tayo. Pangalawa dahil may maganda siyang plano para sa bawat isa sa atin. Ngayon kung naiisip natin na, Ate Angel, gusto ko talaga namang magpagamit, hindi ko lang alam kung paano masisimulan. Ngayon dito po pumapasok ang kahalagahan ng pagiging involved natin sa discipleship training at sa cell group. Amen? So ito po yung advantage kapag involved tayo sa discipleship training at sa cell group. Una, yung legacy of faith. Ito po ay advantage hindi lang para sa atin, kundi para sa pamilya natin. Una kasi bakit? Yung legacy of faith na ipapasa mo sa pamilya mo, yung pananampalataya mo. Na i-share mo si Kristo sa kanila. Nagagawa mo yung natutunan mo sa discipleship training at cell group dyan sa pamilya mo. Kaya kahit sila nababago at napagpapala. Amen? Amen. Ano pa po? Healthier relationship. It improves how you handle family conflicts. Kapag may hindi kayo pagkakaunawaan sa bahay, kung dati sisipain kita, ngayon hindi ka na ganon. Yung kung dati hindi ka papayag na, o sige, makikipagbardagulan ka talaga. Ngayon, hindi na. Isinusuko mo na ngayon, binibitawan mo sa paanan ng Panginoon. Dahil alam mo, ang Diyos ang magtatanggol sa'yo. Amen? Amen. Hallelujah. At ano pa pong sabi dito? Yung spiritual leadership. Ayan po, no? Nabibuild po yung confidence natin dito to lead our family sa prayer and devotion. Nahahasa ka. Na-lead yung family mo. Nahahasa kang i-share yung word of God. Amen? At meron pa po, pag tayo po i-involve sa cell group, ayan, meron po dito na sinasabing ready-made support system. Kasi bakit po? Sa buhay natin po, ang daming nangyayari. Maaring si kapatid may pinagdadaanan, si kapatid nagsasuffer siya, o kaya naman nawala ng trabaho, nagkasakit, lahat na. Ang cell group po ay parang extended family mo na yan. Pwede kang humingi ng tulong. Kapatid, pag-pray mo naman ako. Pwede kang manghingi ng advice. Kasi yung advice ibibigay niyan sa'yo according to the word of God. Hindi worldly advice. For example, yung sinabi ko kanina, nagkakaproblema ako sa asawa ko eh. O, kapag
humingi ka ng advice sa hindi nakakilala sa Panginoon, palitan mo agad. Umanap ka ng matandang mayaman, madaling mamatay. Diba? Pero ang i-a-advise sa'yo ng nasa cell group mo, through the Word of God, ay kapatid, ipag-pray mo lang, huwag mong sukuan sa panalangin. Lalo mo pang mahalin. Lalo mong ipakita na mahal mo siya. Hello? Amen? Kaya, ayun po, no, ang kinagandahan na kabali po tayo sa isang cell group. At meron pa po, continuous training. Sa pagsa-cell group po, kapag may nag-share, syempre po, after, isi-share mo rin yung natutunan mo. Natitrain ka. Natitrain ka to preach the Word of God, nasabihin ko anong natutunan mo, at sabay-sabay kayong lumalago sa pananampalataya. Hallelujah! Kaya anong dahilan po para hindi tayo maging part ng discipleship training at cell group? Pero hindi ko rin po ito sinasabi na yun lang ang makakatulong sa atin. Kasi tandaan natin, yung sariling relasyon natin sa Panginoon, napaka-importante yan. Amen? Yung sariling prayer and devotion mo, napaka-importante yan. Pero nais din ng Lord na mas mag-grow pa tayo. Amen? Kaya God also want us to be involved in the discipleship training and cell group. Amen? Kasi bakit? Sa tingin nyo po bakit? Kasi we are in one body. Kasama ka sa katawan ng Diyos. Ang ulo natin ay si Kristo. Amen? At sabi po dito sa unang Korinto, chapter 12, verse 27, kayo ngang lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa sa inyo ay bahagi nito. At sabi naman po sa Romans chapter 12, verses 4 to 5, kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng mga ito, gayon din naman, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Hindi ka makakasurvive kapag ikaw lang mag-isa. Hindi mo pwedeng gamitin na, direct naman ang relasyon ko sa Panginoon. Pero hindi mo maitatanggi ang Word of God. Hello? Amen? Kailangan natin ng isa't isa dahil bahagi tayo ng isa't isa. Hallelujah. Kaya pakitignan mo yung katabi mo, pakisabi mo, walang iwanan ha. Parang iba yun ha. Parang iba yung tingin eh. Parang walang iwanan ha. Parang galit eh, no? Di ba? At dito po, makikita po natin ang isang example. Ayan. So dito sa upper part, yung sa taas na picture, kapag magkakasama ang uling o coal, di ba grabe yung apoy? Grabe, apoy. Grabe sa pagkainit. Siklab na siklab. Dito naman po sa babang picture, nakita natin may kamay. So kinuha yung uling. Eh nakita natin doon sa hawak niyang uling, humihina na yung apoy. And anong mangyayari po niyan sa katagalan? Mamamatay yung apoy. Kaya dito natin makikita na hindi tayo dapat mag-isa. Huwag mong pangawakan na kaya ko mag-isa. Sinasabi na nga sa Word of God eh. At makikita po natin yan dito din sa Mangangaral chapter 4 verses 9 to 10. Sabay-sabay po natin basahin. Ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Ano pong sabi dun sa walang kasama? Kawawa. Tayo'y bahagi ng isa't isa to love and encourage one another. Amen? Kaya po sa katawan ng Panginoong Hesus, lahat tayo may parte, lahat tayo dapat nagfa-function. Hallelujah. Kailangan nagkakaisa tayo. Kaya yung mga, kung sakaling nagkakaroon tayo ng di pagkakaintindihan, ang sabi po dito sa 1 Corinthians 1, Chapter 1, verse 10, mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na magkaisa kayong lahat na walang hidwaang mamagitan sa inyo. Magkaisa kayo sa isip at layunin. Amen? Kailangan nagkakaisa tayo. Pakisabi mo nga sa katabi mo, I love you. Parang iba yun ah. Parang sabi nung iba, I love you. Parang iba yun ah. Pero yun yung nais ng Lord sa atin. Amen? At dito makikita na kapag tayo po ay nagmamahalan,
makikita, malalaman ng lahat na tunay na mga alagad tayo ni Kristo. Amen? Amen. Sa totoo lang po, madaling magsabi ng I love you. Pero kapag tayo'y nasaktan na o nakanti ng konti, diyan dapat mas lalong makita sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Hallelujah, wala nang sumagot, mga kapatid. Doon makita ang pag-ibig ng Diyos sa atin na kahit nasasaktan tayo, kahit may magandang hindi nangyayari sa atin, kapatid, mahalin mo pa rin dahil kapatid mo sa Panginoon yan. Amen? Hallelujah. Palakpakan naman natin ng Lord. Hallelujah. Amen. At tandaan po natin na huwag tayong magpadala sa mga sitwasyon sa buhay. And ngayon, pinapaalala rin pala sa akin ng Lord na huwag nating ipagpalit yung calling natin para lang sa isang magandang karir. Amen? Hallelujah. Matindi, no? Pinaalala sa akin ng Lord kasi ang karir, maganda naman ang karir. Masama bang magkaroon magandang karir? Di ba hindi po? Pero may pinagagawa po ang Lord sa atin. Kunwari, doktor ka, ibahagi mo si Jesus dyan kung doktor ka. Gawin mo yung pinagagawa ng Diyos sa'yo. Kung teacher ka, gawin mo dyan yung pinagagawa ng Lord sa'yo. I-share mo sa kanila si Jesus. Pero nakakalungkot, minsan hindi natin napapansin na ang ganda-ganda ng karir natin pero yung calling natin hindi na natin nagagawa. Kahit gaano pa kaganda yung karir mo, pero hindi mo na nagagawa ang calling mo sa Panginoon, basura yan. Hello? Basura yan. Hallelujah. Kaya mga kapatid, huwag tayong matakot. Si Lord, pinili tayo, inanoint tayo. Si Lord, kasama natin hanggang sa katapusan ng mundo. At sinabi po dito sa 2 Corinthians chapter 1, verses 21 to 22, it is God who enables us along with you to stand firm for Christ. He has commissioned us and He has identified us as His own by placing the Holy Spirit in our hearts. Meron tayong Holy Spirit sa mga puso natin. And tandaan natin, sabi rin sa salita ng Diyos, hindi tayo binigyan ng espiritu ng pagkatakot, but of love, power, and of a sound mind. Hallelujah. Tandaan natin, we have power and authority. Binigay ng Diyos yan sa atin. Hindi yan binigay para maging wala lang, palamuti lang sa'yo. I-exercise mo yung power and authority na meron ka. Amen? Hallelujah. Kaya, let's grow together in the Lord. Gawin natin yung pinagagawa niya sa atin. Hallelujah. Tanggalin na natin yung pag-iisip ng, kumbaga, yung alinlangan, lalo mong hahawakan. Huwag ganun. Dahil pag yung fear at yung pag-aalinlangan, hinayaan mong kontrolin ka, hindi ka talaga makakahakbang. Hello? Huwag na nating isipin na hindi ko po kaya. Hindi pa po ngayon. Huwag nating isipin yun dahil kasama natin ng Diyos. Hello? Amen? Kaya tayuan natin yung calling na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Huwag kang matakot na pag kasi nagano ko, pag nag-commit ako dyan, mahati yung oras ko sa trabaho. Hindi ako makakakita ng malaki at makakapag-provide ng ayos sa pamilya ko. Ang sabi sa Pilipos 4:19, at buhat sa hindi mauubos sa kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. God will always provide and God will always make a way. Yan ang kaibahan na meron kang Diyos sa wala kang Diyos. Hello? Kaya huwag tayong matakot na lakaran yung calling na binibigay sa atin ng Panginoon. Huwag tayong matakot na sumunod sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya tandaan po natin, sabay-sabay po tayo, we are called. We are anointed. We are more than conquerors. We are already victorious. And we are called not to be called. Amen. Hallelujah. Palakpakan naman po natin ang Lord. Hallelujah. Hallelujah. So, kapatid, kung ikaw ay kinakausap ngayon ng Panginoon na, anak, isurrender mo na sa akin ng buo yung buhay mo. Gusto ko itang gamitin. Huwag natin sayangin yung pagkakataon na to. Amen. Salamat sa Panginoon. Tayo po'y magsitayo, tayo po'y mananalangin. Kung kinakausap ka ng Diyos, itaas mo lang yung kamay mo, yung dalawang kamay mo sa Panginoon. Ipakita mo kung talaga bang gusto mong sumunod sa Panginoon, sumurrender ka sa Lord. Walang nakakahiya.
Itaas mo yung kamay mo sa Lord kung handa kang magpagamit sa Panginoon. Tandaan natin kapatid, kapag tayo'y nasa Panginoon, wala tayong talo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord, salamat Panginoon sa araw na ito. Nakikita mo mga kapatid ko sa iyo, Panginoon, na nagtataas ng kanilang kamay, tanda ng pag-surrender nila sa iyo, Lord. Tanda na gusto nilang sumunod sa iyo, Panginoon, na gusto nilang gawin ang calling na pinagagawa mo sa kanila. Lord, salamat, ikaw ang nakakakita ng puso ng bawat isa, Panginoon. We thank you, Jesus. Thank you, Lord, you are faithful. You will never leave us or forsake us, Panginoon. Tinawag mo kami hindi para maging talunan dahil, Lord, matagal ka ng tagumpay, kaya tagumpay na kami, Panginoon. Hallelujah. And Father God, I also pray sa mga brothers and sisters kong naririto, Panginoon, na may sitwasyon sa buhay, Panginoon. Lord, mangusap ka, pagpalain mo sila, Panginoon. Maalala nila na ang lahat ng iyong pangako ay totoo, Panginoon. Hallelujah. At sa lahat po ng nakakaranas ng sakit, karamdaman, in the name of Jesus, I speak healing right now in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, sa lahat ng nakukulong sa addiction, oppression, depression, anxiety, in the name of Jesus right now, I speak freedom in the name of Jesus. I speak freedom in the name of Jesus, oh God. Salamat, Panginoon. Ang mga may kakulangan sa pinansyal, Lord, salamat that you will always provide, Panginoon. Hallelujah. Hindi mo kami pagkukulangin, Panginoon. Salamat, Lord, na kami susunod, Panginoon. And yes, Lord, hindi kami tumitingin sa pagpapala, pero sinabi yan sa salita, Lord. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Aming isinusuko ang buhay namin sa iyo, Lord. Mula sa araw na ito, Panginoon, gamitin mo kami mightily para sa iyong kaluwalhatian, Panginoon, to glorify your name, O God. You died for us, Lord Jesus, so we must live for you. We thank you, Father God, for giving your only begotten Son to die for us on the cross. Thank you, Lord Jesus, for what you've done for us on the cross. Salamat, Panginoon. Lahat kami ay pinagtagumpay mo, lahat kami ay pinagpala mo, lahat kami ay pinili mo, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Diyos. Purihin, dakilain ka, Ama, sambahin ang iyong ngalan. Sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Amen. Tawagin po natin si Pastor para sa communion. God bless you, Sister Angelo. Maghanda na po tayo. Tayo po ay dadako sa ating pong communion. At sa ating pong pakikibahagi sa banal na hapunan, ihanda po natin ang ating mga sarili. Siguro po natin ng ating pong mga puso ay tunay na ganap na nagsusuko ng lahat ng mga bagay, ng mga kasalanan, kamalian. Hilingin natin sa Panginoon, saliksikin niya tayo. Sapagkat ang sabi sa Bible, kapag tayo ay kumain nito at uminom, na hindi karapat-dapat, hindi pagpapala o kagalingan o kaligtasan ng ating matatanggap. Kabaligtaran po, na habang lumalapit tayo ngayon sa Diyos para alalahanin ang kanyang katawang nabayubay, ang dugong nabuhos, sikapin po natin malinis yung puso natin. Para sa pagkain po nito, makaranas tayo ng kagalingan. Makaranas po tayo ng kalayaan. Makaranas po tayo ng kaligtasan. Kaya tayo pong lahat ngayon ay tumayo. Ay itaas natin ang simbolo ng katawan ni Jesus. Inaalala natin sa oras nito ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Siya ay namatay para bayaran ang lahat ng ating kasalanan. At ang sinasabi niya, lahat ng sasampalataya ay patatawarin. Kapatid, sa oras na ito, isinusuko natin ang ating mga sarili at humihingi tayo ng tawad sa lahat ng nagawa nating kasalanan, karumihan sa ating Diyos. Panginoon, patawarin mo po kami
sa pagkain namin ng tinapay, maging karapat-dapat kami. Sinusuko po namin sa inyo ang lahat ng karamihan na naisip, nasabi na, at nagawa namin na hindi pa namin naihingi ng tawad. Maging karapat-dapat po kaming makibahagi sa banal na hapunan sa pagkain sa simbolong ito ng iyong katawang na bayubay. Na sa pagkain namin ito, makadama kami ng kagalingan, makadama kami ng biyaya, makadama kami ng paglaya sa anumang kabigatan. Panginoon, sabi mo, Panginoon, sa pag-alaala namin sa iyong kamatayan, sa pagkain namin ito, kung kami ay karapat-dapat, kami ay gagaling, kami ay lalakas, kami ay sisigla. Kaya Panginoon, saliksikin mo yung puso namin at magawin mo itong malinis. Ngayon, kakainin namin ito sa pag-alaala sa iyong kamatayan. Salamat po, Panginoon. Kainin na po natin. Gayon din naman, tinataas natin ang sarong ito na naglalaman na simbolo ng banal na dugo ng Panginoon. Panginoon, ito ang dugo ng bagong tipan na pinagtibay ng iyong kamatayan sa krus. Na dahil dito, kami nilinis mo na sa lahat ng aming karumihan. Kami ginagawa mo ng karapat-dapat. Kami ginagawa mo ng mga anak ng Diyos, tagapagmana ng iyong kalwalatian. Panginoon, salamat. Salamat na matay ka para sa amin. Salamat na buhos ang banal mong dugo sa krus ng Kalbaryo, na kahit wala kang kasalanan, natikman mo ang kamatayan para sa amin. Panginoon, dahil sa iyong banal na dugo, kami ngayon ay nagkaroon ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Kaya salamat, salamat. At sa pag-inom namin ito, patuloy naming sinasabi, inaalala namin ang iyong kamatayan. At salamat, O Diyos, hindi ka na natiling patay. Ikaw ay muling nabuhay. Salamat sa tagumpay. At gusto mong maranasan namin ang tagumpay na yan. At sa pag-inom namin ito, Panginoon, makakadama kami ng kalakasan na magbibigay sa amin ng patuloy na kakayahang magtagumpay sa lahat ng mga bagay na pumipigil sa amin. Lord, sa pag-inom namin ito, minsan pang sinasabi namin, inaalala namin ang iyong kamatayan. Inumin na po natin. Pasalamatan po natin ang ating Diyos. Salamat, Lord, lahat ng tagumpay ay galing sa iyo. Salamat, muli kang nabuhay. Ikaw ang aming buhay na tagapagligtas. Pwede kaming umasa ng kaligtasan, oras-oras, O God. Sa iyo ang lahat ng papuri. Sa iyo ang lahat ng kalwalatian. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Dako na po tayo sa pagkakaloob. Yan. Hello po. Happy Easter po. May tanong po ako, sino po yung gustong makatanggap ng regalo galing po sa mga taong mahal natin sa buhay? Siyempre po, lahat tayo gusto po natin. So now po, I want to emphasize yung salitang pagbibigay. Bakit po ba tayo nagbibigay tuwing may special occasion? O kahit hindi po special occasion, gusto po nating magbigay. Gusto ko lang pong i-share yung sa 1 Corinthians 13:3, at kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. First thing that I want to share is that God loves a cheerful giver. Ibig sabihin po, kapag nagbibigay, dapat masaya ang puso natin. Dapat yung pinagbibigyan natin, masaya din yung puso. Bakit ba tayo nagbibigay? Out of responsibility ba? Sa parents ba natin kapag nagbibigay tayo, dahil obligasyon lang ba natin or dahil responsibility ba natin? Dapat po kapag nagbibigay tayo, dapat may love. May love po doon sa puso natin kapag nagbibigay tayo. So I want to share po yung experience ko. In 2 years po, wala po akong trabaho.
So, ang ginagawa ko lang po ay nasa bahay, naasa lang po ako sa parents ko. Pero po, hindi po namin nakakalimutan ng mama ko na mag-devotion. Kaya yung Lord po yung nagpo-provide sa mga pangangailangan namin ng buong pamilya namin. Hindi na po kami umaasa sa sarili naming desisyon, kundi sinurrender na po namin sa Lord. Then, to be honest po, hindi rin po ako nakakapagbigay sa Lord kapag every time na binibigyan po ako ng papa ko ng pera. Kasi nga po, parang meron po akong kailangan bilhin or yung parcel po, ganyan. Yun po yung priority ko that time. Pero po, yung pagde-devotion namin is nandun pa rin. Kaya yung pagpo-provide ng Lord is laging nasa amin. Pero po, this year lang po, talagang sinurrender na po namin sa Lord. Kaya ako po, every time na binibigyan ako ng papa ko, lagi pong yung 10%, tinatanggal ko na po doon sa binibigay niya sa akin. So, mas malaki pa rin po yung napupunta sa akin. Ano ba naman yung 10% na ibigay natin sa Lord. Kaya yung pagiging tapat ko po na ginawa noon, talagang sinuklian po ako ng Lord na talagang tapat din po yung Lord sa akin kasi naging tapat po tayo. Talaga, tsaka yung pagbibigay ko po, hindi dahil sa napipilitan lang ako, kundi dahil cheerful giver po tayo, kundi dahil nandun yung pagmamahal natin sa pagbibigay. Ganon din po yung gusto ng Lord. Kahit maliit o malaki man po yung binibigay natin sa Kanya, dapat yung pagmamahal natin kapag nagbibigay tayo at ay higit po kaysa dun sa binibigay natin kaysa sa Kanya. Kaya yun po, marami pong salamat. Pipipray na po natin yung ating mga kaloob. Lord, salamat po, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, na talagang kayo po ang nag-provide sa amin. Simula sa aming paggising, Panginoon, hanggang mamayang gabi, Lord, sa pagpikit ng aming mga mata, talagang kayo po ang nagbigay sa amin, Panginoon. Lord, i-bless niyo po yung mga taong magbibigay, Panginoon, at yung mga hindi rin pong makakapagbigay, Lord, i-bless niyo rin po sila, Panginoon. At Lord, bigyan mo sila ng pusong dalisay, Panginoon. Lord, bigyan mo sila ng cheerful heart, Panginoon, na magbigay para sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, salamat, maging sa aming mga trabaho, Panginoon, na ibinigay mo, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa pagmamahal mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Kaya Lord, tinataas ka namin in Jesus' name. Amen. Ipinalaya mula sa bihag ng kasalanan, pinatawad, pinagpala ng lubusan. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo, Jesus, dakilang at totoo. Ang lahat ay magsasaya, Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod, Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Yes, palakpakan natin ang Panginoon. So, sabihin mo sa katabi mo, tagumpay ka na. Bakit? Kasi buhay ang ating Panginoon. Totoong namatay siya, pero muli siyang nabuhay. And Jesus is alive forevermore. Magandang balita po yan, kaya wag po tayong matakot, i-share po yan sa marami nating kakilala. Malay nyo, sila ay nalulungkot, nawawala ng pag-asa. Pero pag sinabi mo na buhay ang Diyos, meron kang tagapagligtas, maaaring ikaw ang gamitin para siya ay magkaroon ng tagumpay sa buhay. Sayang naman kung hindi marinig ng buong mundo na ang isang Jesus na tagapagligtas ay buhay magpakailanman. Kaya sa linggong ito, isipin natin, sino kaya yung kaibigan ko? Sino kaya yung kamag-anak ko? Sino kaya yung mahal ko sa buhay? Shesharan ko sa linggong ito. Kaya planuhin po natin na magamit tayo ng Panginoon. We are called to be bold. So tingin mo ba yung katabi mo, matapang yan?
Matapang yan. Okay. Announcement na po tayo. Ang ating service po ay 2:30 sa una at 4:30 sa pangalawa. At ang ating pong children ministry, palakpakan po natin ang children ministry. Yes! Dahil sila Brother Dave, Ate Rosel, Ate Grace, ay talagang nagpapagamit sa Panginoon. Mga anak nyo, patuloy nyo dali na maaga dito. Salamat, salamat. At ang ang ating midweek service, meron po nakakapagsabi, hindi maka-attend ng Sunday kasi may trabaho. Well, good news po. Pwede na rin po kayo makadalo. Kung hindi kayo makapunta ng Sunday dahil may trabaho, meron po tayong midweek service na sa bandang huli, nauuwi sa pananalangin. 5 o'clock naman po yan hanggang 6:30. So, intercession po, 4 o'clock. At welcome po ang sino mang gustong sumama dito para sa malalimang pananalangin. Ang prayer request, hindi po ako nagsasawang ipromote to. Trabaho ng Diyos ang tumugon, magbigay. Tayo naman, inaasahang isulat, i-request o ipahayag ang ating mga concern para po dinggin ng ating Diyos. Huwag po tayo mag-atubili. Kumuha po kayo ng request form. Diyan po sa bulletin board. Isulat nyo, ibigay nyo sa usher. Dadalhin po natin yan sa mga taong nagtitipon-tipon para manalangin. Ang discipleship program, nabanggit po ni Ate Angel kanina. Totoo po yun. Hindi po tayo magagamit mightily kung hindi po tayo dadaan sa journey ng discipleship. Kasi ito po yung program para ma-develop po yung ating kakayahan kung papaano mag-share, kung papaano maglilingkod sa Diyos. Lahat ng mga professional, nurse, military, lahat ng professionals ay talagang dumadaan sa tinatawag na training. Pag walang training, walang journey, walang dating daw. Kaya kailangan ng training. So, ito po ay welcome sa lahat. Kung kayo interested, pwede nyo kaming i-approach kung sino man nandito at tutulungan po namin kayo sa journey na ito. Ang Youth Fellowship, tuwing Saturday po kayo. Kung kayo po ay youth, invited po kayo 2 o'clock hanggang 4. Kung pakaramdam nyo, youth pa rin kayo, pwede pa rin kayong mag-join. So, Saturday po yan, 2 o'clock to 4 o'clock. Ang worship team, yan, patuloy pong nananawagan, nangangalampag ng additional members, musician, singers, at naniniwala po tayong magkakaroon tayo ng anointed na banda at ng orchestra. Ang ating pong social media, patuloy po nating i-share. Yan, maaaring nanonood ngayon, sila Ate Carmela, sila Brother Jerry, hindi natin nakasama. Si Ate Norma, Ate Rose, nako, kanina wala kayo. So welcome, God bless you. Sana nakapanood kayo sa online. At lahat po ng mga kaibigan natin sa Australia, sa Spain, maging sa Iran. Alam nyo ba, kahit may gera doon, ay may nagaganap na fellowship. So tayo na po tayo. Sabi mo sa katabi mo na gagamitin ka mightily. Ayan. Alam nyo ba lahat tayo ay bunga dahil may nagpagamit sa Panginoon? Ako yung best friend kong si Steve. Ewan ko kung sino yung ginamit sa inyo. Maaring si Rachel May, si Miko, ginamit ang mama nila. O, si Ace, may gumamit para si Ace ang nandito. Sabi mo sa katabi mo, ako din papagamit. Ayan, ha? Sige po, tayo manalangin. Lord, tulungan mo kaming laging matapang upang ang kaligtasan, ang katagumpayan, ang kagalingan ay malaman ng lahat ng tao. Sapagkat sayang naman ang muling pagkabuhay kung hindi namin ito ipapahayag. Tulungan mo kami na matanggap at umapaw kami sa tapang ng banal na Espiritu. Panginoon, hindi namin, O Diyos,
pipigilan ng paggamit sa amin ng Holy Spirit. Panginoon, tulungan mo lang kami na makakita palagi ng pagkakataon at makapagpatotoo kami. Lord, kung paano mo kami pinagaling, pinalaya, kung paano mo kami tinulungan at iniligtas. Ito po'y pagkukwento, pagtetestify lang ng kabutihan mo sa amin, sa aming kapwa. Itong buong linggo, Lord, idilat mo yung aming mga mata, makita namin kung sino yung aming sesyaran. Ito man ay kamanggagawa, trabaho, kamag-aaral, o sa pamilya, o kapitbahay, sino man, Panginoong Hesus, gamitin mo kami mightily. Panginoon, sa aming pag-uwi, patuloy mong ingatan ang bawat isa, ang bawat pamilya, sa dakilang pag-ibig ng aming Amang nasa langit, sa kasaganaan ng biyaya ni Kristo, Jesus na aming Panginoon, at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Salamat po sa bawat anak mo na dumako ngayon, sa bawat nanonood sa internet. Salamat, Panginoon, sa pakikiisa sa gawain mo, sa pagsamba sa oras na ito. Kayo po ang magbalik nito ng pagpapala sa iba't ibang anyo. Patuloy ka magpagaling at magpalakas sa katapatan ng iyong mga anak na dumako rito, nanood, para purihin at pasalamatan ka. Kaya naman sa aming pag-uwi, ikaw ang patuloy na mag-ingat. Panginoon, salamat po sa lahat ng ito. At inaangkin namin ang mga pagpapala by faith in the name of the Lord Jesus Christ. And everybody say, Amen. God bless you.